Isang pinagpalang hapon, mga kapatid. Salamat po sa inyong matyaga at walang sawang sumusubaybay sa ating Grace Everyday. Sapagkat kayo po ay nagpupursige at nagbibigay ng oras at nagtsatsaga sa panonood, ay ang Diyos po ang magpapala sa bawat taong nagbibigay ng panahon, nagbibigay pansin sa kanyang mga salita. Naway tumibay po ang ating pananampalataya, maging matatag at maayos yung ating relasyon sa Kanya. Salamat po, tayo po yung manalangin. Salamat po, Panginoon. Hiningi po namin ang iyong presensya, ang iyong Espiritu sa aming pag-uusapan. Mga po, Lord, ang iyong mga salita, ang mga katotohanan ito ay magpahayag sa amin. At ito'y maging matibay namin panghahawakan sa aming buhay spiritual. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ang talinghaga po ay patungkol sa malaking piging ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, siguro daanan po natin yung background nito para makita po natin kung bakit dinaanan po itong talinghaga sa malaking piging. Dito po sa chapter 14 ng Lucas, mayroon po ritong binanggit, 7 to 14. Lucas 14, chapter 7, verse 7 to 14. Ang mensahe po rito yung mabuting pakikitungo at pagpapakababa. Kasi napansin ng ating Panginoon na pinipili ng mga inimbitahan, yung mga upuan, tanging upuan na nakalaan para sa mga bisita. Doon po sila nauupo. Kaya sabi ng Panginoon, kapag ikaw inimbitahan sa isang piging, malaking piging, wag yung upo para sa mga bisita, yung mga espesyal na upuan, wag mong pipiliin. Sabi niya, kasi baka mamaya merong taong nakalaan na higit para sa iyo, ay pag umupo ka dun sa upuang para sa bisita, ay sasabihin sa iyo ng ating Panginoon na pwede bang ibigay niyo dun sa aking yan at dito na lang po kayo maupo. Sabi, mapapahiya ka daw. Kaya kung ikaw ay imbitahan, sabi, ay piliin mo yung lugar na kung saan na medyo mabibigyan ka ng pansin at sasabihin sa iyo na dito ka na umupo at sa ganung paraan daw ay mapaparangalan ka. Yun po yung naunang yung mensahe nito bago po yung malaking piging. Kaya nga po, minsan po sa ating Sunday Fellowship po, pag umaating yung mga kapatiran, hindi po sila umuupo sa unahan. Nasa likuran po sila. Kaya pag tinawag sila ng pastor, mga kapatid, dito po kayo sa unahan. Yan. Tsaka po sila uupo. Ibig sabihin hindi po sila nagdesisyon agad na umupo dun sa mga upuang para sa mga special na bisita. So, dapat po makita po natin yung mabuting pakikitungo at pagpapakumbaba. Ito po yung ating pag-uusapan. 14 ng Lucas, 15 to 24. Isang malaking piging. Narinig ito ng mga kasalo sa mga hapag. Yun po kasi yun yung pong dinaanan po natin kanina. At sinabi nito kay Jesus, mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, may isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Dumating ang oras na ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin. Ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. At sinabi ng isa, nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa pa, bagong kasal ako kaya hindi ako makakadalo. Bumalik ka kalipin at ibinalita ito sa Panginoon. Bumalik ang alipin at ibinalita ito. Sinabi ng sa alipin, lumabas ka, madali.
sa mga lansang at makipot na daan at lunsod. Isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay. Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, Panginoon, nagawa na po ang inuutos ninyo, ngunit maluwag pa. Kaya sinasabi ng Panginoon, sa alipin lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayan ay hindi makakatikim ng aking handa. Isang malaking piging, pagpapakilala ng isang lalaki. So ito po'y talinghaga at marami siyang inanyayahan. Alam niyo po, ang tinutukoy po rito piging, no, yung sa kaharian ng Diyos. Yan yung pinakananais natin lahat ng Kristiyano. Pinakananais, minimiti na makasalo ang Panginoon sa kanyang hapag, sa kanyang kaharian. Tinutukoy po sa kanyang kaharian. Kasi ito po yung karangalan po. Biro mo, makakasalo mo ang Panginoon sa kanyang hapag. Pero ito po ay dinaan sa talinghaga. Isang lalaki raw nga po ang nag-anyaya at marami siyang inimbitahan. At dumating yung oras. Sabi, mag-uumpisa na po. Handa na ang lahat. Ayos na. Maayos na po. At pinasugo yung alipin at pinatawag yung mga inimbitahan. Ay ang problema, mga busy po yung mga inimbitahan. Marami silang mga excuse. Yun nga po, no, isa sa mga dahilan ay sabi dyan ay nakabili ng bahay, ng bukid. At yung isa naman ay nakabili ng pares na baka at yung isa naman ay bagong kasal. So kalimitan, di ba sinasabi ng mga inimbitahan, "Lako, hindi ako makakadalo. Pasensya na, paumanhin. Busy ako." Yan. So dahil yung lalaki ay mayaman, at ito nga po, pinatawag yung mga bisita. Pero ang nangyari nga po, hindi po ito sila nakapunta sapagkat marami po silang dahilan. At nga po, yung nakabili ng bukid, ulitin ko po, yung isa ay nakabili ng baka at kailangan niya isingkaw, yung pares, at isa naman ay bagong kasal. So dumating yung pagkakataon na bumalik yung alipin at sinabi din sa Panginoon niya, Panginoon, sabi niya po, hindi raw po sila makakapunta. So ang ginawa ng Panginoon ay pinapunta ulit yung alipin niya sa labas. Pumunta sa mga lansangan. Puntahan mo yung mga taong nandiyan dyan. Imbitahan mo para mapuno yung aking bahay. At sabi niya, bumalik ulit yung alipin at sabi na nagawa na po namin at maluwag pa. O sabi, pumunta ka sa mga looban. Tawagin mo sila. At yun nga po ang ginawa ng alipin. Ano ang mensahe nito sa atin, especially sa mga tinatawag ng Panginoon, sa mga taong nais ng Diyos na makasama sa kanyang kaharian, sa kanyang hapag? Mga kapatid, marami po ang tinatawag ang Panginoon. Sila po ay iniimbitahan sa kanyang piging. Pero makita po natin, marami po yung busy, marami po yung umayaw sapagkat sila rin po ay may gagawin. Kung mapapansin talinghagang ito, mga kapatid, kapag ikaw ay tinatawag ng Panginoon at iniimbitahan para sa kanyang kaharian, dapat po ay samantalahin yung pagkakataon. Huwag sayangin yung imbitasyon na binigay ng Panginoon. Sabi nga natin, kapag ang Pangulong Presidente Duterte ang nag-imbita sa inyo at sinabing ikaw ay iniimbitahan ko na makasalo ko sa aking sa Malacanang at ipakikilala kita sa aking mga gabinete, ba malaking karangalan po 'yun. Parang proud na proud ka sapagkat mismong Pangulo ay personal na inimbitahan tayo para makasalo. Ito po'y pinakamataas pa sa Pangulo, ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi, mapalad daw yung makasalo sa piging ng Diyos sa kanyang kaharian. Pero po yung mga inimbitahan po, hindi po sila nagpuntahan.
Para lang din po yan sa mga Kristiyano, tinatawag ng Panginoon. Bibigyan kita ng kaligtasan. Patatawarin kita sa iyong mga kasalanan. Ipararanas ko sa iyo yung kabutihan, yung pag-ibig ko. Pero yung mga tao po ay busy at hindi po iniintindi yung panawagan ng Panginoon. Nakuha niyo po yung ibig ko sabihin? Yan po yung kahulugan ng talinghaga eh. Kaya ngayon bandang huling sinabi dyan, sinasabi ko sa inyo, sabi nung lalaking mayaman, lahat daw nung naunang inimbitahan ay hindi makakatikim ng handa. Ibig sabihin, yung mga taong tinawag ng Panginoon na nagnanais ang Panginoon na pagpalain tayo, pagpalain yung mga taong ito, pero hindi po nila binigyan ng pansin yung pagkakatawag ng Panginoon, yung imbitasyon, at binaliwala po yung magandang pribileyo na ibinibigay ng Panginoon. Ano po ang mangyayari? Actually, sa ibang kasulatan, nagalit daw po yung Panginoon. Yung lalaki doon, yung mayaman. Nagalit siya doon sa mga inimbitahan sapagkat binaliwala. So, ang ginawa ng Panginoon na to, itong lalaki na itong mayaman, tinawag yung mga pingkaw, yung mga bulag, mga bingi, may mga kapansanan. Sila po yung inimbitahan. At sila naman po yung dumalo. Hindi po nila binaliwala. Ibig sabihin po ay nag-response po agad yung mga inimbitahan kahit hindi po nila kilala. At ito po'y mga pangkaraniwan tao, sabi nga natin, ito po'y parang mabababang tao lang. Samantalang yung inimbitahan special yun, may mga kaya, mga kilalang tao, mga impluwensya. Pero hindi po nila pinansin yung panawagan o yung imbitasyon ng Panginoon. So ano po ang aral dito? Maaaring kayo first timer o bago lang po nakakapanood ng video ito. Kung kayo po ay hindi pa nakakapanood ng video ito at ngayon pa lamang po, ito po panawagan sa inyo. Kayo po iniimbitahan ng Panginoon sa kanyang piging. Makasalo kayo sa kanyang kaharian. Huwag niyo po itong baliwalain. Hindi po, ay busy ako eh. Tsaka ano ako meron na akong reliyon eh. Hindi po reliyon ang pinag-uusapan dito. Panawagan ng Panginoon, imbitasyon sa kanyang kaharian. May kinalaman po rito ang kaligtasan. May kinalaman po rito yung mga pagpapalang espiritual na ibibigay ng Panginoon. Sino man po ang tumanggi sa panawagan ng Panginoon, sa imbitasyon ng Panginoon, ito po ay nangangahulugan. Binaliwala niyo yung pribileyo. Binaliwala niyo yung yung pagpapalang ibibigay sa inyo ng Diyos. Kaya po tayong mga tinawag ng Panginoon sa panahon ngayon, 2020, mga millennial, huwag niyo pong baliwalain, huwag niyo i-reject, huwag niyo sayangin, huwag po kayong magbingi-bingi sa panawagan ng Panginoon. Sapagkat yung sinasabi ng Panginoon, darating ang araw na ang taong ito na tumanggi, mga taong itong tumanggi, doon sa mga taong tumanggi at umayaw at naging busy at hindi binigyan ng pansin ang imbitasyon ng Panginoon, magsisisi po kayo bandang huli. Sapagkat napakaganda po ng plano ng Diyos sa mga tao. Nagnanais ang Diyos na makasama niya, makapiling niya itong mga taong ito. Tayo po, huwag po natin sayangin yung pribileyo. Huwag po tayong magbisi-bisihan. Alam ko pong busy naman po talaga ang tao sapagkat naghahanap buhay. Lalo na ngayon, pandemic. So, iba po ay kailangan maghanap buhay para kumita ng pera. Pero hindi po dahilan niya para baliwalain yung imbitasyon ng Panginoon. Sabi po rito sa huli, sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyaya na hindi makakatikim ng aking handa. Sinayang ng mga unang inimbitahan. Mas naging abala sila dun sa kanilang bukid, isa naging abala sa kanyang nabiling baka, isa naging abala sa kanyang dahil bagong kasal, kailangan muna mag-honeymoon. Mas inuna nila yon. Hindi nila inuna yung panawagan o yung imbitasyon ng Panginoon. Napakagandang plano ng Panginoon ang makasalo siya sa kanyang
piging. Mga kapatid, isa lamang po ang sinasabi dito po. Huwag pong sayangin yung pagkakataon, yung imbitasyon ng Panginoon. Yung tinatawag tayo ng Panginoon, hindi po para makunin na ng Panginoon. Hindi. Ang pagkakatawag ng Panginoon dito po sapagkat gusto niya na makasalo ka sa kanyang piging. Maranasan mo yung kanyang pagpapala, maranasan mo yung kaligtasan, maranasan mo yung kapatawaran na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon Hesus. Maranasan mo ang yaman ng kalangitan. Hindi pa po natin nararanasan yan, dito lamang po sa lupa. Pero kung natin pong makakamit yan, mapalad na raw po yung taong ito. Mapalad ang taong makakasalo sa piging sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, din po ang tunay na kahulugan ng talinghaga. Ang Diyos ay gumawa ng isang malaking piging sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Inaanyayahan ka, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Ito po yung imbitasyon. Sabi ni Jesus, wala makapupunta sa Ama kung di sa pamamagitan niya. Gusto mo maranasan yung kaharian ng Diyos? Tanggapin mo ang ating Panginoon. Sumampalataya ka sa Kanya. Huwag mong baliwalain yung panawagan. Huwag mong sayangin. Huwag mong ituon sa pagiging busy ang buhay mo. Dapat po ay bigyan ng pansin ang panawagan, ang imbitasyon ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak. Yan po ang kahulugan ng talinghagang ito. Ang talinghaga ng isang malaking piging. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po. Iniling po namin na tunay nga po kung paano yung mga taong inimbitahan upang makasalo sa piging, makasalo sa iyong kaharian, makasama ka, Panginoon, maranasan ang pagpapala mo. Huwag po kaming matulad sa mga taong ito na inayawan, binaliwala ang panawagan mo. Bakus Lord, kaming tinatawag mo ngayon, inaanyayahan mo kami sapagkat nagnanais kami, magiging mapalad kami kung mararanasan po namin, pinakamainam na maranasan ang iyong kaharian, ang makapasok sa iyong kaharian, makasalo ka, Panginoon, sa iyong piging. Salamat po, Panginoon. Kami po ay buong puso na nagpapasalamat sa iyong panawagan. Huwag po namin ito sayangin, especially sa mga nanonood sa amin. Huwag po nilang sayangin yung iyong panawagan. Huwag po silang maging busy sa mga bagay na hindi po dapat pagbisihan. Kundi ang dapat nilang bigyan pansin ang iyong kaharian, bigyan pansin ang panawagan, ang ginawa ng aming Panginoong Hesus na nagbigay sa amin ng imbitasyon. Salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Hesus. Amen. God bless you po.